sa mid lane duo. Props for Brusco na ang isa sa mga heroes niya would be the Khalid. Maybe that's of good contention dito sa laban na to. Dahil kailangan nilang abangan, kailangan nilang abatan yung mga ginagawa ng Team Falcons, yung 4-man rotation nila without Super Marco, they have to break through it. You know, I was honestly surprised. Nakala ko magiging heavily contested itong Marcel in this specific game. Pero hindi gano'n na magiging kaso. Tila ba they're gonna try something different para umpisahan ang ating laban. Both Suyu and the Harley are available since the Bax has been taken out already. Alam mo kahapon nakita natin na may mga first pick Claude na rin. So baka isa to sa mga tinitingnan din ng Falcons. And alam mo naman pag pinag-uusapan ng Claude, talagang rekta Super Marco din. Oo. Nakadikit na sa pangalan niya, kumbaga, yung Claude na yon. But I'm also looking at Valentina ni Haji. Could be a good option para i-prioritize ng Team Falcons. And there you have it. Napakataas ng win rate ni Haji with this Valentina. I believe that's a 62 para kay Haji. So, nandoon na naman nakaangkla ang Team Falcons sa maraming kayang gawin ng isang Valentina all throughout. And it's a pseudo ban for heroes like this. I was about to say the Kalea, pero kinuha pa din ng Onyx Philippines yun. Yung red side talaga, no? Mapapansin mo dyan yung mga power or pivot picks na pwede nating makita, especially with those red 1 and red 2. Kalea, I was about to ask, itong Onyx, they're doubling down on it. Or maybe even a Tsunami Slam would help Haji out a lot. So, ano yung approach na dito? What can he do? Sasama kay Haji para umabante ng umabante, para mahanap kung ano yung ultimate na kailangan niya. And at this time, looking at it, yung Kalea yung pinakamagandang pwedeng kunin ni Haji. But there goes, not Arlot. I was about to say that Onyx can go for a Fredin or Arlot on the red 3, pero inunahan na agad sa Reniflap. Alam mo yung Guinevere has been a staple hero para dito kay Kyle. Something about that Gwyn, tila ba yung Team Falcons talaga yung nagpapagana out of all of the teams in the Philippines? Alam mo, naniniwala ako na ang hilig kasi sa mga combo ng Falcons eh. And yung titingnan mo yung Final Slash, umi-ere kasi yan. So instant, para kay Kyle, nagamitin lang kagad yung Final Dream niya. And again, nagsiset up sila doon sa 4-man rotation na binabanggit natin right from the start. They want to put the hero for Super Marco like a Moskov, and yung apat na yan kayang pumatay ng kahit sila lang. So yun yung sineset up ng Team Falcons. But for Onyx, Terizla sa EXP, pwede nang gamitin Uranus even. Kailangan nila ng someone na magpipil para doon sa kanilang carries. But Leo Mord would be picked by King Kong. Okay, ito yung hero na tila handa talagang humarap dun sa possible engages na gagawin nitong Team Falcons. Kasi considering yung 3-man lineup na meron sila ngayon, they have the Final Slash, Space Jump Violet, Requiem, and even the passive ng Guinevere. And then a Tsunami Slam na pwedeng makopya ni Haji. So there are 3 approaches na pwedeng gawin dito ang Team Falcons pagdating sa initiation. But Onyx Philippines has the damage with the Leomord and the Claude. To know more about this Game 1 trap, here's Renmar and Wolf. Thank you, casters. Interesting. Falcons rush with the Valentina, knowing that Onyx are most likely going to get the Kalea and Claude. Ang naging sagot nila dito is the Guinevere Iron, which is a very interesting combo. I really like it. At yung Onyx, imagine na open yung Harley, the Suyo can be picked up, but they chose to go for the Leomord knowing na kailangan nila ng mid-range. Hindi kasi sila pwedeng mag-full assassin or full utility. Leomord is a hero na literally nasa gitna nun at yun yung pagtatapat nila sa isang Guinevere. By the way, statistically the best Valentina of this season, and Onyx just gave 2 great options for ultimates for Haji to take. Now, that is going to be a ban on the Gourd and then a Harith ban from Onyx. Any other expectations? Maybe Falcons might ban another EXP option potentially? Yeah. Okay, so mga pagtatapat sa Harlot like Glue, for example, para mawala ng pang frontline dito ang Onyx. Kasi if you're looking at both Leomord as well as the Kalea, kailangan merong haharap muna so that you can eventually set up on that on the team fights. So, pwede nilang i-eliminate yung Phobius factor here for Falcons. Oh, okay. So that is going to be a ban on the Atlas. It seems like that is going to be the sleeper pick right now for a lot of teams in the rope, considering that the Valentina is on the side of Falcons. Makes sense to take it out. If you're in Falcon shoes, still committing an EXP ban, or are you going to try to target maybe Super Friends? Tingin ko, hindi ka na masyadong problemado dun sa mga Super Friends. Maybe if I have mixed feelings dito sa Roger, pero hindi ko kasi pwedeng kontrahin yung Luyi ni Fritz eh. Yeah, what if they were cooking something? By the way, super fans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB diamonds. I'm feeling kind of crazy today. Maybe the Falcons is just my right amount of crazy. I'm going with their draft despite it, being too wild.
And ma-expect natin dito yung Roger na magkakaroon ng mataas na killing potential, especially kasi ang daming stunts eh. And you are also giving ultimates sa Valentina. So, yeah, I do agree with you. Now, after thinking about it, siguro nandun ako sa Roger boat niya. Interesting as we enter game number 1 at FPL Arena. Let's loop back the casters. Maraming salamat sa inyo, Renmar and Wolf. May urban legend na dumating. Kailan ba nating huling nakita tong Roger sa MPL? Siguro sa RG nakikita nyo to. Dito sa MPL para it's been a while. And this is the surprise na baon nitong si Super Marco as we kick things off in game number 1. Kailan ko ba huling nabanggit ang kalmot ng isang Roger? Season 14, 15? Matagal-tagal na Diba, ata. disclaimer, kumakalmot lang. Kumakalmot. Yan. Totoo yan. Even if we're shocked beforehand, doon sa teka lang. Aray ko po, eto na. Kung El Clasico lang ang pag-uusapan, Super Prince Louie, tapos Valentina ni Haji, parang bakbakan talaga to. Pare naman, nagkakamustahan pa lang kami. Wala pa kami masyadong plano. Hindi pa namin ine-expect na talagang punto po punto ang gagawin ng Team Falcons and Onyx. But again, the lineups were already set by our on-ground panel. Looking at it, sino bang mas magiging engaging in terms of the early game sieges na magkakaroon ng dalawang teams? We can see it now. I mean, Onyx Philippines, yung duality ng Louie na gamit ni Super Prince, ito yung binabanggit natin right from the start of the draft na kailangang sabayan ng Onyx Philippines yung kayang gawin na early game ng Team Falcons para makapag-set up kay Super Marco. But, ginulat tayo ng Team Falcons with an early game hero like a Roger Yup. na kayang lumaban 1v1 against that plot. Ang magiging problema daw dito ay doon sa Leo Mord, but it seems like Onyx is paying no mind to that at all dahil alam nila na kaya din nilang pumalag habang maaga pa. 15 segundo bago lumabas ang pinakaunang pagong ng laban na to. It is Brusco and Kirk positioning themselves para mabilis na maalalayan itong si King Kong as he is looking forward to level 5 already or maybe just level 4 bago magsimula ang major objective. Yeah, may ambahan na rin nagaganap. Si Flap ay patutunugin lang or ilalapit lang sa kanya itong pagong na ito, diversion para kay Super Prince. Wala na silang kamali-mali. Papasok din si Brusco and this time ay napaflicker na rin si Super Prince. Nahigop itong si Kyle. Wala kang jump na din ng Falcons. Ngayon naman Phantom Steed ay nagamit na rin ni Kikong. Ginahabol niya si Ogren. Wala tong patakas. Alam nila walang flicker. Alam nila na walang flicker si Ogren. At pinagtulungan niya ng dalawa kaya alam buhay pa rin. Hindi na magmamase. Dito si Kikong. Ginaya din yung Phantom Steed. Nakawi din dito itong si Haji pero nagamit yung Pidify. Habang si Flap naman ngayon ang pinagtutulong-tulungan ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero lalayo na muna ang dalawang natitira at dediretso na sila sa bagong. Men, shoutout kay Pibus. Sagpangan na talaga! Naku po si Flapa, kailangan na rin umatras. Si Ogen, hindi talaga susuko. Binabato na lang mga burger ka sa akin. Atras muna si Ogen at mabubuhay pa rin. Wala pa rin ako ng pagong, pre. Teka nga, kanina pa may pagong nandyan eh. Ano ba nangyayari? Ba't di nila kinukuha? For Falcons, nabigyan kasi si Kyle. And it's a good job for Onyx, pero lalaban pa rin ang Team Falcons. Okay, wala pa namang final slash ito si Flap. Pero si King Kong ay nagwagina. Kasama pa ang flex at ang ulo ni Flap. Dalawa kontra sa wala. It's Onyx being a good start at meron pang iba. Okay, Valentine may nagamit na. Chrono Fluid as well. Pero mabibitbit itong si Brusco. And this time ay ilalagay muna nila sa gilid si Ogwen. Alam nila na wala pa rin cooldown yung kanyang ultimate or hindi pa rin cooldown yung kanyang ultimate. Kaya nga naman aatras na muna ang Onyx Philippines. 1.6k kagad ang naibulsa nila. Tol, napakadaming aktibidades. 3 minuto pa lang ang ganap. It all started with Onyx Philippines trying to get Kyle doon sa bottom lane. Because of that, na-delay yung dahil nga may Kaleya sila. Wala pang damage yung Team Falcons. Kailangan pa ni Haji na makahanap ng ultimate and by that time ang kinuha niya pa yung sa Leo Mord. So, kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang kailangan niyang ipunta sa close combat para mas maging efficient siya doon sa nakuha niyang skill. But unfortunately, kaya ng Onyx Philippines lumaban ng close combat. Diversion player naman dalawa ang sumama. Pero bumalik na rin dito. Ngayon, si Brusco ang nasampahan ni Ogen. Flicker na force na rin kagad. Dispersion and rotation. And yung duality na yun ay nagpasakit sa ulo dito ni Ogen. Pero si King Kong pa ang nakakuha. No, nakakatalawa na to, ha? Walang kawala
Si Patrick Star, pangalawang beses na yan para sa Onyx Philippines. Again, kahit roamer yon, wala na silang sinisino. Gusto pa nga sana ni Brusco makisali, but that's more than enough. Onyx Philippines with a 1.7k gold lead. Dagdag mo pa yung proactive rotation na ginagawa ni Kirk with that Alice. Dahil din sa Blood Gleam na meron siya, madali siya makapunta from point A to point B. Naiiwanan si Flap, yes. Nakakuha pa nga siya even ng energy plates doon sa bottom lane. Pero hindi pa magamit ng Team Falcons yung team fight nila dahil wala pang panggagalingan ng damage. Hindi pa online yung Roger and Super Marco. You know what, you're right. Iniisip ko na since nabanggit mo kanina na early game hero itong Roger, we would have expected na kahit papano makasali na siya dun sa first turtle fight, pero hindi pa yun nangyari. Maybe now is gonna be the time para sumali na si Bulletproof sa laban dahil nakapaligod na sila dun sa may pagong. Ayan na. At si Savero mamataan. Okay, Blaze, si Duwin ay nagamit niya. Blood Kinuha. Team. And this time ay naipit na kagad. Itong si Flap. Phantom City nagamit na rin ni Kiko. Kahabol na si Owen. Wala pa naman itong flicker. Pero transition ata sila dito sa Sakto. pagong. Habang lilikod ba si Super Friends, pumunta rin doon sa left bush sa gitna. Habang tatalon si Kyle. Apat na miyembro lang ang nandito para din sa Falcons. Pupuntahan na rin natin si Brusco. Pero si Kiko pa rin ang nagwagi. This still continues. Looking for it again. Si Owen na naman. Looking to dish out against the others. Pero si Kirk baka wala. Naku, natalo na nakasabay ng Violent Trick Game. Dalawa pa nga ay nakasampa doon. At nakakuha na ng kill ang Falcons. Pero hindi pa tapos dito si King Kong. Gusto pa na sana niyang umisa. Kaya lang nasampahan din siya dito ni Owen. Final stack as well. May ipit ata siya. Kaya lang nakakabayo eh. Dalawa na yung nakasakay. Isipin mo yun. Sa kabayo, dalawa yung nakasampa. Tol, pwede naman kasi yun eh. Pwede Banting pala sila yun. eh. Tropa time. Si Barbiel, walang kinikilala yan. Wala. Kahit sino pwede. But at that moment, tila ba ang daming nangyayari? Sino ba yung lumamang sa mga ganong sitwasyon, pare? Definitely, Onyx pa rin naman ang may hawak ng kalamangan, but the good thing for Team Falcons is nakakabawi na sila. We're talking about Super Marco being involved dun sa mga team fight. It's the time na kaya nang pumalag ng Team Falcons. Pero, kailangan din nilang i-polish yung mga ganong klaseng ikot dahil doon sa early parts ng laban, nabigyan agad itong si Flap. Nagiging sacrificial lamb siya and it has to be stopped if your Team Falcons. Hindi pwedeng laging inaalay ni Flap yung buhay niya para lang makakuha ng weaker side of the trade. Oh, but that's the thing, Brusco. Hindi, wala siyang pakialam sa kung sino yung nasa harap eh. The goal is to eliminate whoever is at the front line. Pag si Owen yung nakita niya, sige, ibato natin sa kabila. Pag si Flap, ganun din yung magiging kaso. So Team Falcons has to find a way para magkaroon ng access si Super Marco upon dealing those damage. Kasi 1-0-1 siya ngayon. Sure, meron siyang mobility and all of the other things. But what exactly can he do pag wala yung front lines? Alam mo, Super Marco, kailangan din nilang gumalaw na naaayon sa ikot o doon sa posisyon ni Super Marco dahil naka-Sky Piercer siya. Kailangan nilang magamit yon to their extent na makapag-stack up agad yung Roger ni Super Marco. But Haji's feeling a lot of pokes mula kay Super Friends. This is where it all started. And kailangan abatan ng Team Falcons yung paulit-ulit na ganito kasi yung frontline nila tinutunaw lang ng timo ng Onyx Philippines. Looking at it again, 4-2, 6-4-2 din ang kalamangan ng Onyx in terms of gold. Kalahati ang pagong. Okay, tatalon si Bruce dito. Gagamitin na ba niya ang kanyang tsunami slam? At doon ka sa gilid niya, kinuha yun. Nakatalo na rin. Ito si Kyle, pero siya mamamatay. Hindi niya makukompleto yung kanyang Violent Trick Game. Habang si Flap ngayon ay nagamit yung kanyang final slash. Apat na miyembro ang kanyang pinupunta. Flicker yung nagamit din. Yung Throne of Ruin ni Kirk para dun sa follow-up. Akala natin makakatakas pa si Flap. Buti na lang nandun si Kirk. Superhero landing from Kirkitek. Napagandang positioning ng kanyang Throne of Ruins. And for Onyx Philippines, looking at it, nandun yung sistema eh, nandun yung checklist na ginagawa nila kapag may nabuhat, laging handa yung Onyx Philippines to provide the damage that they need. And hindi naman din ganon kakunat sila Flap and even Ogwen dahil kaya silang tunawin ng Onyx Philippines at this point in time. Team Falcons have yet to prove us yung Roger pick kung paano nila mapapagana. Alam mo, nagme-make sense na yung ginawa nila na pag tsunami slam kay Ogwen kahit siya yung pinaka-tanky member. O2 means na mawawalan siya ng items. Ngayon may ginawa na naman sila. Ito na naman yung kanilang naging plano pero makakasama naman kaya lang Violent Trick Game sa likuran! Pero magkakaibitan, mamamatay din si Owen. Habol na si Kyle dun sa may kaliwa. King Kong at Savero ay nandun sa may gitnang bahagi naman. Dinabol si Super Macpac. Pero lalayuan na muna ito. Flap versus 2. Super Marco at si Bruce ang kanyang target pero sumama na rin yung kuya. Dito na rin si Kirk. Apat na miyembro na ng Onyx Philippines na nagsasama-sama. Nangukumpleto na ang pamilya. At habang nangyayari lahat ng yun, Hoy! nawala din yung Torres sa itaas. Sumakay pa sa kabayo itong si King Kong.
Pero andun na naman yung talon! Naku na, naabutan talaga. Dalawang agad ang nasikwan ni Kiko at magiging 3 pa. Lobo ka agad sa 6,000 ang kalamangan ng Super Fam. Di pa rin mainda ng Team Falcons Philippines yung nangyayari at ginagawa ng Onyx Philippines. Mabilis ang burst coming in from Brusco and Super Fleets. Dagdag mo na si King Kong na napakatagal sa gitna ng laban, all because of the passive, all because of the sustain na meron ng Onyx Philippines. Pinamisnam na naman and instant kill para sa Onyx Philippines. Bilis! Isinama pa nila yung toro sa itaas, men. 10 minuto pa lang ang nangyayari at sobrang daming action na. Tol, Stockton tumalonis real. Kanina pa to. Sobrang dami ng assists nitong si Brusco and he's willing to sacrifice his life for the greater good of the family. Onyx Philippines, 7,000 na Ayan na ang naman. kalamangan at mukhang mag-engage na naman sila. Sinong susunod na biktima? Okay, kung sila inagamit, si Brusco naghahanap din Naku po, na magiging turret. Nagamit na rin yung Winter Crown. Inaabangan na Aray talaga. ko. And King Kong ay nakakuha din ng kill. Ipit. Itong si Kirk. Pero sapat na yun kasi jungle naman yung nakuha ng Onyx eh. Ang kinailangan pagtulungan ng Team Falcon si Kirk para lamang makakuha sila ng kill. Yun yung binabanggit natin, bago pa man magsimula yung draft or habang nagsisimula yung draft, they have to have someone that can peel for the Claude and the Luyi na hawak ng Onyx Philippines. And it's Kirk. Gamit ang kanyang alis. Enough na yung buhay niya kapalit kasi it's still a better trade. It's a jungle na makukuha ng Onyx kapalit lang ng buhay niya. Aabot din naman siya sa pagbagsak ng Lord doon sa top lane. And for Onyx Philippines, ito yung plano nila right from the start of this game. Bigyan ng magandang buhay si Savero doon sa Aray! gold lane and at the same time, i-outpace ang Team Falcons. Tol, napasag na yung mga shields na nanggagaling Diversion. doon sa inhibitor pero meron pang Lord sa itaas at doon din manggagaling yung iba sa Onyx. Nakakagulat ito And, Brusco, umaabante, naghahanap ng mahuhuli. At ang dami niya ng magagandang pasok. Ah! Habang si Kirk naman ang mangunguna. Tinawag na rin si Barbiel. Kalahati si Ogre dito. Kaya napapasok na Brusco! rin. Ang Tsunamis na may nabitawan. Makakatakas naman si Flavio ng Flicker. Pero pupunta pa rin siya doon ni Kirk. At tatapusin na rin ni Kiko ang kanyang buhay. Apat na lang natitirang miyembro mula sa Falcons. At magta-transition muna sila dito sa baba. At mukhang tutuloy-tuloy pa sila dahil basag na ang ibaba. Now they're looking for the lock. Will that happen right now? Ayun na. Kukuha na naman ata dito si Brusco. Tinawag na naman si Barbiel. Pero may wave pa sila. Hindi makapasok. Pero tatlo yung tinamaan ng Viantry Kim. Kaya si Super Marco ay nakukuha na. Super Swings as well. Masyado na napapalalim din si Anji? Kirk. At siya atay mapapatay. Diversion ay Tapos! ginamit din. At tatapusin na ni Savero ang Game 1. Roger ang gagamitin. Burger kayo sa amin. Onyx Philippines. Parang di naglaro kahapon. Minadali ang game number 1. They took Falcons by storm at hindi na nakasabay ang lipad ng Falcons dito. Men, grabe si Oben dito. Gusto ko lang sabihin, napakarami niyang magagandang pase. Parang manalili. With the Eyes on the back of his head. Napakagandang mga pasa but unfortunately, Onyx Philippines alam din nila na meron silang kakayahan na i-burst yung front line na meron ng Team Falcons. Hindi na nag-matter yung ginagawa ni Ogwen, yung panggugulo niya na ganyan, all because of Onyx Philippines na pinapasalo lang ng pinapasalo yung skills na meron ng Luyi ni Super Friends. And I just have to say that the experiment, well, it came at a good time. At least game number 1 ginawa yun ng Falcons because it did not work. Probably meron silang plano in mind. But the captain, Ayan. Super Prince, is the game 1 MVP, holding the line very well para sa Onyx Philippines. Men, akala siguro ni Super Prince, nakakalimutan nyo ata yung aking Luyi. Kasi nung regular season, sobrang dalang natin nakita Oo. itong Luyi na to. Pero pagpasok ng playoffs, day 1 pa lang, kahapon pa lang, nakita na natin na nagpamana. So, lalo na ng game 5 eh. And nagawa din nila yung Louis Claude against that Moscow. So yun yung plinano ulit. Right at that draft, nung wala pang marksman, wala pang